Good morning, no? Ako nga pala si Reggie Lico. Ikaw, anong pangalan mo? Derek. Derek? Derek. Lakas-lakasan mo lang para ano? Derek, anong probinsya mo? Sa Batangas. Batangas, no? Guys, nandito tayo ngayon sa ano, no? Sa Luton, Manila. Naghahanap tayo ng mga kabayan nating kagaya ni Derek na walang matira, Ilang taon na dito? Mga 6 months. 6 months? Okay, 6 months. Before ka dito ka napadpad? Dyan sa kabila, sa Quiapo. Dito lang din? Oo. Pero hindi ka taga Maynila talaga? Hindi, taga Manila talaga. Manila ka rin talaga? Oo. Okay. Dali Kasi yung ginagawa ko, no, yan o. Pa-share ako. Ano ako, vlogger. Yung binablog ko, yung mga hinahanap ko talaga, mga kagaya ninyo, yung walang matirahan. Kasi so far ako, dinanas ko rin yung ganito eh. Year 2000 noon, dito lang din ako sa Lunita. Pero noon kasi hindi pa mahigpit. So ngayon, napagtanto ko, sabi ko, siguro ito na yung time na kailangan ko rin tumulong sa mga kagaya ninyo. Kasi sabi ko, noon pa kasi talaga gawain ko na yung tumulong. Kaso lang may nag-advise din sa akin, bakit hindi mo na lang iba-vlog para at least kahit paano makita natin ng ibang kababayan, saka yung mga kababayan na makapanood nito, mayroong mabubuting puso, nanonood lang, gustong tumulong sa inyo, magsisend ng, pwede sila magsend ng kung kahit anong tulong. Okay. O kung anong tulong pwede lang magawa, ibibigay ko rin sa inyo yan ng ng walang kahit na anong kaltas. Buo yan, makukuha ninyo. So that is why kung bakit naisip ko ito, dahil sabi ko, gagamitin ko yung social media para makakatulong sa aking kapwa, no? So Jeric, anong apelyido mo? Tan. Tan? Oo. Chinese. Chinese ka? Hindi puro Chinese ka? Hindi, may halo lang. Pero marunong ka mag-Chinese? Hindi. Hindi. As in puro ka, ano? Yung nanay mo, Chinese or tatay? Tatay. Tatay Tan, you know? Tan, bigatin yan Tony Tan, kilala mo? Hindi. Jeric, no? Sabi mo nga, 6 na buwan ka na rito. Oo. Ilang taon ka na ngayon? 41. 41. So, 4 lang na taon ang tinanda ko sa'yo. No? Kasi 45 years old ako. Jeric, sa pagiging kagaya nito, homeless, napagtanto mo na nung panahon na yun na, halimbawa, nakapag-aral ka ba? Oo, nakapag-aral. Anong natapos mo? Hindi ako nakagraduate ng college. College level. So siguro naman before mayroon kang pinagkakakitaan ng trabaho. Anong trabaho mo noon? Nag-call center na ako dati. Nag-call center ka dati? Ubus ng pera ko eh. Okay. Nag-call center ka rin pala dati? Pero bala ko rin babalik. Hindi nga lang kasi mahirap yung mag-iipon ka pa ng pera kasi parang aabutin ng 30 days bago ka sumweldo eh. Yun nga, yun. Sa call center kasi wala akong idea pero sa amin kasi security guard, every 15 days yun, nagsasahod kami. So ito rin, tuwing sahod ko, ito rin yung ginagawa ko para makapagtulong, di ba? Kasi sabi nga nila, hindi kasi katwiran sa buhay na na mahirap lang ako, mahirap ka lang, hindi tayo pwede tumulong. Ang pagtulong kasi mayroong paraan. Hindi lang sa material na bagay, hindi lang sa pagkain. Kahit sa pag-advise sa kapwa mo ay isang malaking tulong na rin yun. Like for example, kagaya mo, naisip mo na ba, minsan naisip mo ba sa sarili mo na parang nakakapagod yung ganitong buhay, parang gusto mo na rin sumuko, hindi mo naisipan yun? Nung una. Pero nung huli parang masasanay ka rin naman eh. Masasanay ka rin. So, ang tangos ng ilong mo, no? Hindi ka nakapag-asawa? Hindi pa. Girlfriend? Mayroon dati girlfriend? Okay. Kasi pag mag-aasawa pa, parang magastos eh. Jeric, pwede ba ikwento mo sa akin, paano ka naging homeless? Kasi before naman, maayos naman yung buhay mo. Halimbawa, taga saan ka ba talaga galing? Ilan kayo magkakapatid? Ang ilan ka? Pwede mo maikwento? Okay lang. Okay lang. Bale, bunso ako. Bunso ka? Oo. Tapos kaya ako naging homeless kasi parang nagka-problema ako sa mental health. Nagkaroon ka ng depressed, gano'n? Depression, ganyan. Natural lang yun, natural lang. Hindi ako nagtrabaho ng matagal hanggang naubos yung pera. Kasi depressed ka nga? Tapos nung huli, umalis na rin ako sa amin. Umalis ka na sa inyo? Ano naman sabi ni mama mo? Wala, nag-aaway na kami doon.
Dahil nga hindi ka na nila maintindihan dahil nga depressed ka. Mayroon kasing ganun, parang hindi ka nila nauunawaan. So mas minabuti mo umalis sa poder ng mama mo. Jeric, okay lang ba na naka-live tayo? Mapapanood to ng kaibigan mo kung sino man na ganito, ito ka, okay lang. Wala namang masama yun, hindi naman tayo nagnakaw, hindi naman tayo. Tsaka ano lang naman yun, parang temporary naman. Hindi naman ako habang buhay na magiging mahirap. Tama, oo. Alam mo, Jeric, yun kasing pinakamaganda sa tao, yung hindi porket. Ito guys, lagi ko to sinasabi sa mga na-encounter ko dito. Hindi porket homeless sila ay wala na silang kakayahan na umasinso sa buhay. Tama. Kailangan lang talaga ay porsige ka at yung mga previous na pagkakamali mo, ituwid mo lang, magsimula ka sa panibago, hindi pa huling lahat. Kasi 41 years old ka pa lang eh. Tsaka may tsura ka naman. Tsaka nakikita ko rin minsan yung ibang mga senior, yung mga may stroke, parang feeling ko wala silang pag-asa eh, no? Eh ako, parang nakukumpara ko sa sarili ko, parang ako may chance pa naman ako. Di gumawa muna tayo ng paraan. Tama. Kasi kung hintayin mong tumanda ka, wala na eh. No? Jeric, anong pinagsisihan mo sa buhay mo na halimbawa, mayroon ka pang moment na sabi mo lang pinagsisihan mo, sana noon ginawa ko to. Mayroon kang moment na gano'n? Dati, oo. Pero parang parang naisip ko na ang tawag dito? May mga matututunan ka kasi bilang homeless eh. No? Hindi lang pagiging kawawa mo. Hindi. Matutunan mo ito na sa hirap ng buhay, kailangan mo palang ituwid yung mga pagkakamali mo. Kailangan mo talaga magsikap. No? Marami kang matututunan eh. Parang feeling ko tama lang na naging homeless ako kasi mas mag-i-improve ako, magiging better person ako pagdating ng araw. Ang galing, no? Yan guys, no, sabi ni Jeric, gusto ko yun yung sinabi niya na ang pagiging homeless, marami siyang natutunan. Nagiging better person siya dahil sa pagiging homeless. And then, so far, ang gusto mo ay ituloy kung anong nasimulan mong mabuti noon. Bilang isang tao, nagsisikap, nangangarap pa rin ulit, makabalik sa trabaho, no? Yun nga yung parang hindi ka nawawala ng pag-asa. Kasi makikita mo rin naman yung ibang tao dati kasi yung una pa akong naging homeless, hindi siyempre gutom na gutom ako. Tapos depressed pa ako, ganyan. Pero yung mga tumutulong sa akin, mga mahihirap lang din eh, no? Kasi parang sila yung ayaw nilang sumuko ka, ganyan, mag-aabot na. Yan, Pagka nakita nagtutulungan. Kasi tayo kasi mahirap, danas natin eh. Ano tayo kasi mahirap pa, kumbaga, mas open yung puso natin sa kapwa natin. Kagaya ko, ako, isang gwardiya lang din. O yung pinamimigay ko, galing lang din yan sa sahod ko. So bakit ko ba ito ginagawa? Ginagawa ko ito dahil alam talaga ng may likha kung ano yung laman ng puso ko. Kasi tayo lang din nakakalam kung ano talaga yung laman ng puso natin. Siguro yung mga nanonood, sinasabi nila na ginagawa ko ito for the content. Kasi vlogger nga ako, nagko-content ako. Well, tama naman yon. Kaso nga lang, before kasi nagtumutulong na ako, sabi ko, may nag-advise sa akin, gawin mo siyang content sa pagbablog. Kasi kapag sa pagbablog kasi, maaaring pag sinuwerte ka dyan, lumago ka, in short, yun ang katotohanan. Pag lumago ka dyan, so mas bitter kasi mas marami kang matulungan. Diba? So why do that? Kailangan, gagawin mo yon. Hindi lang para sa sarili ko, hindi lang para sa pamilya ko, hindi lang din para sa pangarap ko, kundi para sa mga taong kagaya ninyo. Yan talaga ang pangarap ko doon. So ang sarap kasing tumulong eh. Totoo yun. So ako naman, Jeric, naniniwala ko na ang tao talaga ay hindi ako naniniwala na ang tao na homeless ay wala nang ginawang mabuti, wala nang ginawang inisip na hindi maganda. Sa totoo lang, yun talagang sa isip ko. Sabi ko, marami pa ring homeless na mabubuti. Kagaya mo, isa ka na dyan. Pero sana, wag ka magaya sa ibang nakakausap ko na homeless, na okay sila makausap, and then after that, makikita mo sila, minsan, yung nakikita ko dun sa kabila, nagiinom, yung imbis na iano nila sa sarili na iniinom, bisyo, tapos gumagamit pa ng bawal. So yun, nakakalungkot lang, no? Kasi tayo kasi bilang tao, tayo lang din talaga ang gagawa ng kwento ng buhay natin. At minsan lang tayo dadaan sa ibabaw ng mundo ito.
hindi na tayo makakabalik pa dito. So bakit pa ba tayo gagawa ng mali? Kasi unang-una, ang Panginoon naman, hindi naman nagkulang sa atin sa pagbibigay ng sangkap or gabay para sa sarili natin. Unang-una, what is wrong, what is right, anong tama, anong mali. Dalawa lang, tama at mali. Anong pinili ng iba? Yung mali. Siyempre, every gumagawa tayo ng mali, may mga consequences yan. Either gumawa ka ng tama, may consequences, may balik yan. So, ibig sabihin, dalawa lang ang choice na pipilihan natin. Yung tama at mali. So, pinili natin yung tama, siyempre, iaani tayo ng tama, ng kabutihan. Pinili natin mali. Diba? So, tayo, bilang mahirap, mas maigi na rin yung magiging kagaya ninyo kaysa sa magiging masamang tao ako. Mas gustuin ko pa yon. Maging homeless, okay lang. Okay. Pero ang maging masamang tao, yun yung hindi maganda, no? So, direct ano mo nga, kwento mo sa akin kung ano natutunan mo dito sa pagiging homeless. So, wag mong ikakaya na homeless ka. Ang pinaka-importante, ikaw nakakaalam na laman ng puso mo. Importante, kilala mo yung Panginoon, lagi ka nag-pray before your sleep. Diba? Yun naman ang pinakamalaga doon. Pwede mo ba maibahagi sa amin kung ano bang naranasan mo, anong nagiging experience mo, ano yung naitulong nito sa sarili mo para ma-motivate ka na mag-umpisa muli sa buhay? Yung one time kumakain ako sa karinderya. Umorder ako. Tapos ang sabi sa akin nung tindera, take out daw, take out. Kaya parang ayaw kang pakainin eh. Pero yung sabi nung isang lalaki doon, hindi, gusto nila i-take out kasi ayaw nila nandun ka. Kasi nga homeless ka. Yun, nakakalungkot. Tapos ang sabi ng isang customer, wag kang mahiya na homeless ka kasi wala ka namang ginagawang masama. Tama, oo. Yun yung sinasabi ko. Kaya maganda rin yung sinabi niya sa akin. So, after nun, parang di ko na kinakaya na okay lang yung homeless, di ba? Temporary lang naman. Tsaka ngayon, pagka sumasakay ng akong jeep, na ako sa loob ng jeep, sumasakay, hindi ako sumasabi. May pambayad naman ako minsan. Tama, no? Okay lang. Tsaka hindi ka tulad dati na mahihiya pa ako na. Nahiya ka, no? Wala na. Tama. Hindi naman kasi masama yung magiging mahirap. Temporary, magiging mahirap tayo. Tsaka ano man, kahit mahirap kasi yan, sabi ko nga, hindi naman kasi sukatan yung pagiging mabuting tao, ang estado sa buhay eh. Ang una-una tinitingnan na may likha sa atin yung laman ng puso natin. Kung paano ka ba magtrato bilang isang tao sa kapwa mo. Yun, nasa iyo nga ang lahat. Nasa iyo lahat ng karangyaan. Pero malayo naman ang puso mo sa kapwa mo. Kasi ako naniniwala, Jeric, na ang Panginoon, hindi mo na kailangan hanapin pa. Kasi nandito na siya sa kapwa mo. Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, parang pinaparamdam mo na rin sa kanya na mahal mo siya. Ganun ako. Ganun lang ako ka-logic. Hindi ako pala simba na tao Hindi ako pala simba, hindi ako pala basa ng Biblia. Pero I know naman kung tama o mali bang ginagawa ko. Alam ko yon kung mali o tama. Yun kasi pinaka-importante. Yung nagkamali ka, tapos humingi ka ng apologize, mag-sorry ka. At kung halimbawa may nangapi man sa'yo, mas better na magpatawad ka kaysa sa hindi ka marunong magpapatawad ng kapwa mo, di ba? So yun lang naman, Jeric. Masaya ako pag kita nagkilala. So, thank you so much, ha? Thank you. Ang cute ng alaga mo, Hindi na ako magtagal kasi sabi mo nga, anong muling kain mo? Yung tinapay. Tinapay? Kanina umaga? Kanina umaga. Grabe, no? Tapos survive mo na yan hanggang gabi na, no? Hindi naman. Hindi naman? May mga nagbibigay-bigay? Meron din. Di ba? Kasi kami noon, yung ginagawa namin, nangingi kami ng tutong sa may mga tindahan dyan sa palibot. Tutong sa sabaw, yun kami. Noon yun. So ganun, good luck Thank you. Sana huwag ka mawala ng pag-asa. Kahit sabi mo nga, hindi mo na kinaiya maging yung Yun ang pinaka-importante. Yung accept mo yung sarili mo, tanggap mo kung ano ka, at siyempre focus ka sa future. God bless. Thank you. Okay, bigyan kita pagkain. Salamat. Kaso, ito kutsara. Sakto lang dating ko, no? Tanghalian. Whoop! Ay, ito na. Sige. Thank you. Ugasan ko na lang ito, mano. Gusto man na Bye, Jeric. Thank you, Kunin ko.
God bless. Okay guys, no, salamat sa mga taong walang sawang nanonood sa amin. And of course, sa mga taong nagtitiwala sa akin guys. Actually, wala na ako ngayon cameraman. Mas okay nang ganito. Kasi wala nang nagyayaya sa akin na uwi na. Wala nang nagyayaya sa akin na tama na. So, kasi sarap tumulong guys. Kaya that is why kung bakit ko to ginagawa. Kahit na ako na lang mag-isa, ginagawa ko ito dahil nag-enjoy ako. Muli, tandaan po natin, ang buhay simple lang. Huwag nating gawin na makontrobersyal at huwag nating pahirapan sarili natin. Mamuhay tayo ng maayos, walang nilabag na na batas sa mata ng Diyos, sa mata ng tao, at mamuhay lang ng patas, God. At Panginoon, palagi sa puso at isip natin. God bless and more power. Okay ba?